Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Tinawag na bobo ng maraming netizens si Senator Erwin Tulfo. Bakit daw nahalal na senador? Tapos yung mga bumoto daw kay Erwin Tulfo, nga napahiya sa binoto nilang senador. Yan ang mga komento ng mga netizen. Ngayong trending na trending itong si Senator Erwin Tulfo na pwedeng baliin ang batas. Pinagtawanan si Erwin Tulfo ni Atty. Rowena Guanzon at trending na trending ngayon ang reaksyon ni Atty. Kimbo, Atty. Rodolfo Kimbo, kung saan napa-asim mukha. I-share ko sa inyo ha. Ito kasi yung pinag-uusapan ngayon tungkol kay Erwin Tulfo. Talagang halata na hindi sang-ayon si Atty. Rodolfo Kimbo. Yan mga kabibig, Oo. Tila hindi rin makapaniwala ang Senate officer sa kanyang narinig. Tumaas ang kilay at napapikit sa mga narinig ang isang opisyal ng Senado na si Atty. Rodolfo Kimbo. Tila hindi makapaniwala sa pahayag ni Erwin Tulfo na pwedeng isantabi o baluktutin ang batas. Sabi ni Tulfo, wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Wow, grabe pala yung sinabi ni Tulfo, no? Wala tayong pakialam sa batas na yan. Coming from the mouth of the senator. Sometimes you have to bend the law in order to please the people. So people pleaser pala itong si Erwin Tulfo. So wala siyang pakialam sa kung ano ang baluktutin na batas, basta lang ang mga tao ay pumalakpak sa kanya. Ay hindi maganda yan. 'Di ba? Nga papalakpakan ka ng tao pero meron kang nilabag na batas. So mas uunahin mo yung tao kontra sa ginawa na batas na dapat i-follow ito para walang gulo. So, unahin natin yung mga sigaw at wishes ng maraming tao, pero isang tabi mo yung batas. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Blue Ribbon Oversight Office Management Director General Atty. Rodolfo Kimbo na nakaupo sa likod ni Tulfo. Sa mismong sandali ng pahayag, napapikit na lamang ito. Tila hindi makapaniwala na isang senador mismo ang nagsabing maaari ng baluktutin ang batas. Tapos si DOJ Secretary Boyeng Rimulya agrees sa statement ni Erwin Tulfo. Wow, DOJ Secretary nag-agree sa statement ni Tulfo. So meaning, ano to? Pinahiya ni Boyeng Rimulya si Tulfo para, sige, wala tayong magagawa, i-agreehan lang kita para hindi ka mapahiya. Mas lalong napahiya si Erwin Tulfo, mga kabibig. 'Di ba? So, dito mga kabibig, mas lalo silang napahiya. Erwin Tulfo, sabi niya, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po tungkol sa pagnanakaw. They're also shouting, ibalik yung pera nila. Ay, mahirap na nilang isigaw ang Marcos resign. 'Di ba? So, ano bang unahin natin? Kaya nga po, dito po sa mga contractor, mga official, isaulin niyo po ang taong bayan. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Pero, yung comment section ni Erwin Tulfo, naka-hide. Bawal mag-comment kasi alam niya na talagang ay, nako mga kabibig, Erwin Tulfo. Ito pala yung mga kabibig, Ito yun. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, oo. Ay, oo. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Ito ha. Yes, sir. Yes, hindi sir. Po. Subuying. Yes, sir. Again, dito. Hindi po. Right, Secretary Remulla. Yes. Ay. Okay, wait ha. Ito. Parang yan Nako po. Yan. Nasira ang mukha. At feeling ni Tulfo, tamang-tama ang mga sinasabi niya. 'Di ba? Lawyer yan ha. Kita niyo naman ang reaction ng isang lawyer. Tapos si Tulfo feeling,
tama ang sinasabi ko kasi nag-agree ang DOJ Secretary. So, palakpakan naman dyan. I want the people to know na nandito lang ako, na ako ang nagdala sa kanilang gustong isigaw na ibalik ang pera. People pleaser talaga si Tulfo. Ay, mga Tulfo na yan, no? Parang, ewan ko, sino bang bumoto? Mga people pleaser. Mga people pleaser ang mga taong ito. Di ba? Mas uunahin nilang ang gusto ng mga tao kung para i-follow ang batas. Wala namang problema kung ang kapakanan ng tao ang unahin natin as long as it follows the specific law in due process. Di ba? Nako po, ito ang mga reaction ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, long ago, there were 4 element benders. Earth bender, fire bender, water bender, pang-apat, air bender. But today, we witness the man who can bend the 5th element, low bender. Iba talaga si Atty. Rowena Guanzon. Talagang, nako, ewan ko, Tulfo, kung kakayanin mo ang mga statement ni Atty. Rowena Guanzon. Tapos, nag-share pa si Atty. Rowena Guanzon sa mukha ni Atty. Kimbo na talagang hindi nagustuhan. Di ba? Hindi nagustuhan. The Atty. Kimbo's face says it all when the testimony is so unbelievable, even your eyebrows file an objection. Ay, naku. Ang daming tawa dito, kabibig. Oh. Di ba? Parang nakakahiya bilang isang Tulfo, no? Dapat, baka ano pa, baka kailangan talaga ni Tulfo na, wala nang sumita kay Tulfo na mga lawyer niya na, sir, mali yung sinabi mo. We cannot bend the law. Kahit ano pa, kahit doon tayo sa mamamayan ng tao, we need to explain to the people that we need to follow due process. Kahit sabihin mo na mga ilang taon pa yung natapos, we need to follow due process. Kaya nga, inihalal tayo ng sambayan ng Pilipino kasi gagawa tayo ng batas para mapadali ang pagbigay ng hatol. Diba? Huwag nating dagdagan ang problema ng bansa saying that we can bend law. Kaya nga, tinanggagang low bender ka na ngayon, sabi ni Atty. Rowena Guanzon. O ito pa, ano pa sabi ni Atty. Rowena Guanzon? Mahahalata mo talagang may mali na sa sistema kapag si Senator Robin ay mas may sense pa ang sinabi kumpara sa mga kasamahan niya na akala natin ay mahuhusay sana sa loob. Diba? Mas na-appreciate ng tao ngayon si Senator Robin Padilla. Ito yung totoong nagdala ng boses ng sambayan ng Pilipino. Si Senator Robin, bakit? Kasi ang mga Pilipino really knows no one is above the law. Diba? No one is above the law. Hindi ka pwede maging ignorante pag batas na ang pag-uusapan. Tapos si Tulfo, sometimes we need to bend the law. Sabi dito ni Senator Robin Padilla, Senator Robin Padilla says the Senate should not bend the law. After Senator Erwin Tulfo earlier said, sometimes we have to bend the law. Mga senador tayo, gumagawa po tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin, tayo mismo. Tulfo replied saying he was just asking for the return of values for good faith. Ay nako, ewan ba naman yan? For good faith? I-follow the law. Para saan pa naging senador kayo kung hindi kayo pa-follow ng law? Gumagawa kayo ng batas tapos itong sasabihin ng isang mambabatas. Di ba mas lalo nakakahiya? Kami, babe? So ano ang yung reaction dito mga kabibig na para yatang na hot seat itong si Erwin Tulfo ngayon? Sabi ng iba, mas napaghalataan na kailangan talaga natin ng mga senador na lawyer. Kasi nakakahiya pag ganitong klaseng senador ang ilalagay natin. Halak. Buti pa sa Senator Ben Padilla, tahimik lang, pero alam niya kung paano i-correct ang kapwa senador. Yan, buti pa si Senator Ben Padilla. Diba? Paano na ngayon sa mga bashers na Senator Ben Padilla? Yung ibang senador dyan, mga lawyer na senador na alam nilang mali, bakit hindi nagsalita? Diba? Bakit walang imik? Ewan ko nga ba? Bakit?
Ito ha. Ito yung nagustuhan kong statement ni Senator Ben Padilla. Ito. Share ko sa inyo kabibig ha. Ito yung talaga nasasabi, Senator Ben Padilla is stating the fact. At kailangan manalamin si Erwin Tulfo. Ito kabibig, manikinig tayo. Napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung ang argumento po natin ay makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil saan nangyayaring ito? Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain. Ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Tama. Gusto din nilang magkagulo. Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola. Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y #1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Tama. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Correct. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Correct. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Palakpakan. Magbigay tayo galang sa ating Senador Robin Padilla. Kaya, #1 yan, Senator Robin Padilla. Tingnan nyo. Ito yung totoong mambabatas. Following the rules. Following the law. Yung hindi ka, babaloktutin mo ang batas kasi gusto mo na papalakpakan ka ng maraming tao. People pleaser. So ngayon, sino sa inyo, kumpara tayo. Sino dito ang boto kay Erwin Tulfo? Comment down below. Sino dito ang boto kay Senator Ben Padilla? Parang sinampa lahat ng mga senador dyan. Buti may isang Senator Ben Padilla tumayo, nagsalita, at kinull out si Erwin Tulfo. Kasi kung hindi ma-call out si Erwin Tulfo, it will maintain in the mind of the people na pwede pala. Buti may isang Ruben Padilla na tumayo at kinorek. Pero si Tulfo, nagpa-correct ba? Hindi. Ang gusto niya, i-follow din yung prinsipyo niya. Ang Senate President, si Lacson, bakit hindi sumang-ayon kay Senator Ben Padilla? Napagsabihan ba si Tulfo? I don't know kung napagsabihan ba. Tito Soto, napagsabihan mo ba si Tulfo? I don't know. Kasi nasa majority. Pero hindi majority or minority ito eh. It's all about the Senate. It's all about the idea na bending the law. Pwede ba yun? Pasalamat nga sana sila kay Senator Ben Padilla. Nasa si Kiko Pangilinan.
Bang Aquino, di ba mahilig kasi mahilig sila sa grandstanding. Kasi grupo sa majority. Di ba? O, yung si Chis Escudero na palitan. Kasi yung magkapatid na Tulfo, kung saan meron madami, doon sila kakapit. Ganon. Ganon ang laro ng politika nila. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Shout out sa ating mga OFW dyan. I'm sure na gigil din kayo. Hindi na naintindihan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Parang, ano ba talaga? May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Or maghihintay lang tayo sa 2020? Kasi, nakita nila, kakamping nagiging pro-BBM na ngayon. Iniidunan na si BBM, akala natin kakamping will stand, will always firm on saying na ayaw namin ni Marcos. Pero para yatang yun na kabibig. Pro Marcos, yung mga nagsasabi kay Tony, yung nagbabash kay Tony Gonzaga ngayon, o kumusta? Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time. Yung ibang artista na takot na ma-associate yung pangalan nila sa mga Duterte. Bakit kaya? Takot silang mabash? Or mostly sa mga artista kakamping, konti lang yung mga may paniniwala sa mga Duterte or believe sa mga Duterte. Ewan ko kabibig. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ikaw, i-share mo na ha. I-share mo at isampal mo sa mga friends mo na sinasabing mali si Senator Ben Padilla. Okay lang daw baliin ang batas. Basta lang masunod ang gusto ng maraming tao. So walang due process. Ay, nako. Iba na ang ihip ng hangin ngayon. Bye everyone. See you next time.